Dumating ako sa bahay ni Lola. Malaki ang bahay, gawa ito sa kahoy. Matagal na itong nakatayo dito sa probinsya. Walang ibang tao. Ako lang, sabi ni Mama, dito muna ako habang nag-aaral. Tahimik daw dito. Magiging maayos daw ang lahat. Ngunit pagpasok ko pa lang sa pinto, may naramdaman na akong kakaiba. Malamig ang hangin sa loob. Amoy luma ang mga gamit. Amoy lupa at bulaklak na pate. Ang mga bintana ay natatakpan ng makakapal na kurtina. Halos walang pumapasok na liwanag mula sa labas. Ang bawat hakbang ko sa sahig ay lumilikha ng malakas na alingaw-ngaw. Sinimulan kong ayusin ang mga gamit ko. Inilagay ko ang aking mga damit sa isang lumang aparador. Ang kahoy nito ay may mga ukit na hindi ko maintindihan. Mukha itong mga ahas na magkakapulupot. Nang isara ko ang pinto ng aparador, bigla itong bumukas ulit. Sinubukan kong isara muli, ngunit bumukas na naman ito ng kusa. Para bang may ayaw na isara ko ito. Hinayaan ko na lang na bahagyang bukas. Gabi na nang matapos ako. Humiga ako sa kama. Ang kama ay malambot, ngunit ang pakiramdam ay hindi komportable. Parang may ibang nakahiga sa tabi ko. Pinikit ko ang aking mga mata. Sinubukan kong matulog. Ang buong bahay ay puno ng mga lumang litrato, mga larawan ng mga taong hindi ko kilala. Ang kanilang mga mata ay tila nakatingin sa akin. Sinusundan nila ang bawat galaw ko. Sa sala, may isang malaking orasan. Hindi na ito gumagana. Ngunit ang tunog ng pag-ikot ng mga kamay nito ay naririnig ko pa rin sa aking isipan. Mayroon ding isang tumba-tumba. Gumagalaw ito ng mag-isa kahit walang hangin. Dahan-dahan, pabalik-balik. Ang tunog ng pag-uga nito sa sahig na kahoy ay nagbibigay sa akin ng kaba. Sinabi ko sa sarili ko na baka guni-guni ko lang ang lahat. Baka naninibago lang ako sa lugar. Pinilit kong huwag pansinin ang mga bagay na ito. Naghanda ako ng hapunan sa kusina. Ang mga kutsilyo ay nakasabit sa dingding. Habang naghihiwa ako ng gulay, isang kutsilyo ang biglang nahulog. Muntik na itong tumama sa paa ko. Nagulat ako. Paano ito nahulog? Mahigpit ang pagkakabit nito. Inangat ko ang kutsilyo at ibinalik sa sabitan. Tinitigan ko ito ng matagal. Pagkatapos, bumalik ako sa pagluluto. Ngunit ang pakiramdam na pinagmamasdan ako ay hindi nawawala. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may nagtatagong mga mata. Nararamdaman ko ang kanilang pagtitig sa aking likuran. Pagsapit ng gabi, lalong lumalala ang lahat. Ang katahimikan ay napapalitan ng mga kakatwang tunog. May naririnig akong mga kaluskos sa bubong, para bang may naglalakad doon. Minsan, may mga yabag sa labas ng aking kwarto. Dahan-dahan, mabibigat. Sumisilip ako sa siwang ng pinto, ngunit wala akong makitang tao. Tanging ang madilim na pasilyo lamang ang nandoon. Ang tumba-tumba sa sala ay patuloy sa pag-uga. Mas mabilis, mas malakas. Ang tunog nito ay umaabot hanggang sa aking silid. Hindi ako makatulog ng maayos. Ang bawat gabi ay isang paghihintay sa kung anong kababalaghan ang susunod na mangyayari. Isang gabi, nagising ako dahil sa isang iyak. Isang iyak ng babae, mahina, ngunit puno ng lungkot. Galing ito sa kabilang kwarto. Ang kwarto ni Lola na ipinagbawal niyang buksan. Dahan-dahan akong bumangon. Lumapit ako sa pader. Idinikit ko ang aking tainga. Ang iyak ay mas naging malinaw, humihikbi, tumatawag ng isang pangalan na hindi ko marinig ng malinaw. Nanginginig ang aking mga kamay. Gusto kong malaman kung sino iyon. Ngunit natatakot akong buksan ang pinto. Sino ang iiyak sa loob ng isang kwartong walang tao? Sino ang kasama ko sa bahay na ito? Nagsimula na ring gumalaw ang mga anino. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakikita ko ang mga anino sa dingding. Nagbabago sila ng hugis. Minsan, mukha silang tao. Nakatayo. Nakatingin sa akin. Minsan naman, gumagapang sila sa sahig. Papalapit sa aking kama. Ipinipikit ko na lang ang aking mga mata. Nagdarasal na sana ay mawala na sila. Ngunit pagmulat ko, nandoon pa rin sila. Mas malapit, mas malinaw. Para bang gusto nilang ipakita ang kanilang sarili sa akin. Ang mga anino ay hindi na lamang basta anino. Sila ay may buhay. Sila ay may sariling isip. Ang pinakamatindi ay nang may bumulong sa aking tainga. Isang gabi, habang nakahiga ako at nakatalukbong ng kumot, may naramdaman akong mainit na hininga sa aking lig. Pagkatapos, isang boses ang nagsalita. Umalis ka na, sabi nito. Malamig, walang emosyon. Napasigaw ako. Mabilis akong bumangon at binuksan ang ilaw. Wala akong nakitang kahit sino sa kwarto. Mag-isa lang ako. Ngunit ang boses ay malinaw na malinaw. Narinig ko ito. Sigurado ako. Simula noon, hindi na ako natutulog nang nakapatay ang ilaw. Ang takot ay bumabalot sa akin tuwing sasapit ang dilim. Ang bayan na insto ay hindi pabals refine. Bawat araw, ang takot ko ay lalong lumalaki. Hindi na ako mapakali.
Kahit sa umaga, nararamdaman ko pa rin ang kanilang presensya. Ang mga pinto ay bumubukas at sumasara ng kusa. Ang mga gamit ay nagbabago ng pwesto. Isang araw, iniwan ko ang aking libro sa mesa. Pagbalik ko, nasa sahig na ito, bukas sa isang pahina na may larawan ng isang babaeng umiyak. Ang mga pangyayari ay hindi na lamang sa gabi. Nangyayari na rin ito sa liwanag ng araw. Ang bahay ay tila may sariling buhay, at hindi nito gusto ang aking pagtira dito. Ang dating tahimik na probinsya ay naging isang lugar ng aking mga bangungot. Sinubukan kong tawagan si Mama. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyayari, ang mga tunog, ang mga anino, ang gumagalaw na tumba-tumba. Ngunit hindi siya naniwala. Sabi niya, guni-guni ko lang daw yon. Baka pagod lang ako sa eskwela. Baka naninibago pa. Magdasal ka lang anak, sabi niya. Huwag mong isipin, paano ko hindi isipin? Ako ang nakakakita. Ako ang nakakarinig. Ako ang nakakaramdam. Walang nakakaintindi sa akin. Pakiramdam ko ay nababaliw na ako. Mag-isa kong hinaharap ang takot sa loob ng malaking bahay na ito. Nagsimula akong maging maputla. Malalim ang aking mga mata. Hindi na ako makain ng maayos. Palagi akong balisa. Sa eskwelahan, hindi ako makapag-focus. Ang isip ko ay laging nasa bahay. Iniisip ko kung ano ang naghihintay sa akin pag-uwi. Ang mga kaklase ko ay napapansin na ang aking pagbabago. Ayos ka lang, tanong nila. Tumango lang ako. Ngunit sa loob ko, sumisigaw ako ng tulong. Gusto kong umalis. Gusto kong tumakbo palayo. Ngunit wala akong mapupuntahan. Ang takot ay parang lason na unti-unting kumakalat sa buong katawan ko. Isang hapon, habang nag-aaral ako sa sala, ang lumang radyo ay biglang tumunog. Nagulat ako dahil alam kong sira na ito. Walang plug, walang baterya. Ngunit tumutugtog ito ng isang lumang kanta. Isang malungkot na kundiman. Kasabay ng musika, ang tumba-tumba ay nagsimulang umuga, dahan-dahan, kasabay ng ritmo. Tinitigan ko ito. Ang takot sa aking dibdib ay halos hindi ko na makayanan. Sino ang nagpapatugtog ng radyo? Sino ang umuuga sa silya? Alam ko na, hindi ako nag-iisa, at ang kasama ko ay hindi nais na ako ay manatili dito. Hindi ko na kaya. Isang gabi, habang naririnig ko na naman ang pagyak mula sa kwarto ni Lola, nagpasya ako. Kailangan kong malaman ang totoo, kahit gaano pa ito katakot. Kinuha ko ang isang kandila at sinindihan ito. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa ipinagbabawal na kwarto, nanginginig ang aking mga kamay. Ang pinto ay nakalock. Kumuha ako ng isang alambre at sinubukang buksan ito. Sa wakas, bumukas ang lock. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang hangin mula sa loob ay napakalamig. Amoy luma at amoy bulok. Ang tunog ng pag-iyak ay biglang huminto. Pumasok ako sa loob. Ang kwarto ay puno ng alikabok. May isang kama sa gitna na natatakpan ng puting kumot. May mga lumang laruan sa sahig. Isang manika na basag ang mukha. Isang maliit na kabayo na gawa sa kahoy. Sa ibabaw ng isang mesa may isang lumang diary. Kinuha ko ito. Ang mga pahina ay kulay dilaw na. Sinimulan kong basahin. Isinulat ito ng kapatid ni Lola, si Elena. Isinulat niya ang tungkol sa kanyang kalungkutan. Pinagbawalan siyang umibig sa isang lalaking mahirap. Ikinulong siya ng kanilang mga magulang sa kwartong ito. Hanggang sa isang araw, hindi na niya nakayanan ng sakit. Sa huling pahina ng diary, nakasulat ang kanyang huling mga salita. Hindi ko na kaya, sulat niya. Dito sa kwartong ito, dito na rin ako magwawakas. Sa ilalim ng kama, may isang lumang baul. Binuksan ko ito. Sa loob, nakita ko ang isang puting bestida. Ang bestida na suot niya sa isang litrato sa sala. At sa tabi nito, isang piraso ng lubid. Bigla, naramdaman ko ang paglamig ng buong paligid. Ang kandila ay biglang namatay. Sa dilim, nakita ko siya. Isang babae, nakaputing bestida, nakatayo sa sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Hindi ako sumigaw. Hindi ako tumakbo. Tinitigan ko lang siya. Sa kanyang mga mata, hindi galit ang nakita ko, kundi lungkot, isang napakalalim na kalungkutan. Siya ang umiiyak, siya ang nagpaparamdam. Gusto lang niyang malaman ng iba ang kanyang kwento. Gusto lang niya ng kasama sa kanyang kalungkutan. Kinaumagahan, umalis ako sa bahay. Hindi na ako bumalik. Pero minsan, sa gabi, naririnig ko pa rin ang kanyang iyak sa aking isipan. Ang multo sa bahay ni Lola ay hindi masama. Siya ay isang kaluluwang hindi matahimik, naghahanap ng kapayapaan na hindi niya kailanman natagpuan.